Yeah, I'm grateful that SF Church, not only young people, but also parents are worshiping together now. Nagpapasalamat po tayo na hindi lamang yung mga kabataan, yung mga maliliit ang nag-worship, kundi yung mga magulang din. Kasama natin ngayong araw na to sa pagsamba sa Panginoon. Amen. Yeah, I'm look forward to seeing both generations establish their roots of faith and experience God's kingdom together. Hinahangad po natin ng ating pastor na yung both generations, yung magulang pati yung mga anak, na maging matatag ang ugat ng pananampalataya at karanasan ng kaharian ng Diyos na sama-sama natin gawin yan dito sa ating church. Amen. Individually and especially today, my longtime friend family is worshiping with us as SF Church. Yes, very special ang araw na ito kasi kasama natin ngayon yung matalik na kaibigan ni Pastor SJ at ang kanyang pamilya. Nandito sila ngayon upang sambahin ng Panginoon. Nakasama tayo dito sa SF Church. Yeah, welcome to Pastor Jinsok Park and his family to visit SF Church. Welcome, Pastor Jinsok Park. His name is Pastor Jinsok Park. Yeah, and sa family po niya, maraming salamat sa pagdalo sa SF Church. Yeah, he's also a friend of the teacher Rachel. Kaibigan ko rin po si Pastor Park. Okay, by the way, are you consistently meditating on the Bible every day? Tayo po ba ay araw-araw na nagbabasa ng Biblia? Okay, yeah, what passages are we now meditating on? Nasaang passage na po ba tayo ngayon? Yes, we have been meditating on Deuteronomy up to chapter 31st, right? And this week we are starting with Mark chapter 7. Tayo po ngayon ay natapos na nga yung Deuteronomy hanggang chapter 31 at ngayong linggo pong to ay sinisimulan natin yung Mark chapter 7. Nandiyan na po tayo. Today I want to share God's word based on our meditation from Deuteronomy this week. Ang ibabahagi po ng ating pastor ngayon ay yung ating mensahe mula sa Book of Deuteronomy ngayong linggong pong ito. Yeah, who wrote the book of Deuteronomy? Sino po ba ang sumulat ng aklat na ito? SJ? Okay. Yes, it was written by Moses. Si Moses po. Yeah, Deuteronomy is the last speech of Moses to the Israelites just before they enter the promised land. Ito pong Deuteronomy ay ang mensahe ng pamamaalam ni Moses sa mga Israelita bago po sila pumasok sa pangakong lupa. Yeah, it is his final message before he passes away. Ito po ang kanyang huling mensahe bago po siya pumanaw. Yeah, the passage says that, "For I command you today to love the Lord your God, to walk with His ways, and to keep His commandments, His statutes, and His rules." Ang sinasabi po ni Moses dito, sa araw na ito, inuutusan kita na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan at sundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin. God says three things through these words of Moses. Tatlong importanteng bagay po ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng ito ni Moses. The first is to love God. Ang una po ay ang mahalin ang Panginoon. Love begins with letting go of what is mine. Nag-uumpisa po ang pag-ibig kung atin pong isusuko ang kung ano ang mayroon tayo. When I release my possessions, I create space to embrace others. Kung atin pong isusuko ang ating pag-aari, gumagawa po tayo ng espasyo para yakapin ang ibang tao sa ating buhay. Jesus also set aside his royal status from heaven to come to this earth in a humble human form. Ang ating Panginoong Jesus din po ay isinantabi niya ang kaniyang pagiging hari, yung katayuan niya sa hari. At siya ay bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao, isang humble na tao. Yeah, God calls us to love Him with a heart that surrenders our desires. Tinatawag po tayo ng Panginoon na mahalin natin siya na may puso na isinusuko ang kaniyang sariling pagnanais at hangarin. Yeah, the second is to walk
joyfully with God. Ang pangalawa naman po ay ang maglakad tayo ng may kaligayahan kasama ang Panginoon. Yeah. When you love someone, you want to spend all your time with them. Kung tayo po ay nagmamahal, ay di ba gusto natin na makasama natin yung tao na mahal natin parate? Yeah, is it right? Yes. Okay. Yeah, if we can be with someone we love, we can walk anywhere together. Kung maaari lang na kasama natin yung taong mahal natin, talagang gusto natin na maglakad kasama ang taong ito kahit saan tayo pumunta. Simply being together brings joy. Yung kasama lang natin, yung taong mahal natin, talagang nagbibigay na ng kaligayahan sa ating mga puso. Yeah, the third is to love and keep the word of God. Ang pangatlo naman po ay ang mahalin at sundin ang salita ng Diyos. Yeah, if you truly love someone, you want to protect them. Kung meron tayong taong mahal, di ba po ba gusto nating proteksyonan ang taong yon? For example, yeah, if the young people here are out late at time, then what do your parents say? Halimbawa na lamang po, yung mga kabataan natin dito, kapag kayo po ay nasa labas ng bahay ng gabing-gabi na, ano po ba yung sinasabi sa inyo ng inyong mga magulang? Enjoy your overnight. Okay. Yeah, yes. Probably just your parents will tell you to come home early. So sinasabi sa atin ng magulang sa inyo, mga kabataan, umuwi ka ng maaga. Yeah, they want to protect you from the dangers and temptation that arise at night. Kasi gusto kayong proteksyonan ng inyong mga magulang mula sa mga panganib at mga temptasyon na maaaring maganap tuwing gabi. Thus, rules are created to protect and guide those we love. Kaya yung mga tuntunin, yung mga rules, mga panuntunin, yan po ay kinikreate, nililikha yan para protektahan at gabayan yung mga tao na mahal natin. Yeah. So these rules may sometimes feel restrictive and burdensome, but rules made out of genuine love provide safety. Minsan, siguro, naisip natin, yung kapag merong sinusunod na alituntunin o batas, parang ang higpit naman, o kaya parang ang bigat sundin yan. Pero ang layunin po ng mga tuntunin na ito ay nagbubuhat po to, galing po ito sa pagmamahal, tunay na pagmamahal, para tayo ay bigyan ng kaligtasan or safety. Yeah, God gave the Israelites law to protect them from sin and corruption. Ganon din po ang ating Panginoon nang ibigay niya yung kanyang utos, yung kanyang mga batas sa mga Israelita. Ginawa niya ito upang sila'y bigyan ng proteksyon mula sa kasalanan at sa mga katiwalian. Yeah, while these laws might have felt inconvenient at times, yung mga batas na ito, kahit na nga hindi sila maginhawa o convenient na gawin ng madalas. yeah, but God instructed them to follow these laws for their protections. Inutusan pa rin sila ng Panginoon na sundin ang mga batas na ito upang sila ay bigyan ng proteksyon. Yeah, now, after Jesus died and rose again, fulfilling the laws, God has given us His word. Nang si Jesus naman po ay namatay at siya'y nabuhay ngang muli, tinupad niya ang lahat ng batas na ito. At ngayon nga, ang Panginoon ay binigyan tayo ng kaniyang salita, ang Biblia. Yeah, God's word protects us, but living according to it can sometimes feel difficult. Ang gusto ng Panginoon ay ang kaniyang salita ang magbigay ng proteksyon sa atin. Kaya lamang po para sa maraming tao, parang mahirap talaga, nahihirapan sumunod sa salita ng Panginoon. Because living by God's word means having difficult values and perspectives than the world. Kasi po, kaya mahirap sundin ang salita ng Diyos. Kasi po, ang ibig bong sabihin ng pagsunod sa salita ng Diyos, ibig sabihin nito, meron tayong ibang pananaw sa buhay na hindi katulad ng pananaw sa buhay ng mga tao dito sa mundong ito.
At times, following the Bible, may lead to ridicule and disadvantages in society. Kadalasan po, yung pagsunod natin sa salita ng Diyos ay nagdudulot ito kung saan may mga tao sa paligid natin na kinukutya tayo at iba ang tingin sa ating mga Kristiyano. God knows we will face persecution, yet He commands us to keep His word. Alam po ng ating Panginoon na tayo ay dadaan ng pag-uusig kung tayo ay susunod sa Kanyang salita. Pero kinukumand pa rin po niya tayo'y inuutusan niya na sundin natin ang Kanyang salita. For this is the life path for ourselves and our families and our descendants. Ito po ang nilikhang landas ng buhay nating mga tumanggap kay Kristo. Para sa ating sarili, ito po yung landas ng buhay natin, para sa ating pamilya at para sa ating mga anak. Yeah, when God created the world, God made us in His image to be good. Nung ang Panginoon po ay nilikha tayong mga tao, nilikha po tayo sa image o dun sa larawan ng Panginoon at tayo po ay nilikha upang katulad niyang mabuti. However, humanity rejected their identity as God's children and chose the path of self-living. Kaya lamang po ang tao ay tinalikuran po ang kanilang katauhan bilang mga anak ng Diyos. At pinili po nila yung sarili nilang landas upang yung makapagdesisyon sila para sa kanilang sariling pamumuhay. But humans were never meant to live independently. Pero tayo pong mga tao ay hindi tayo nilikha upang para sa ating sarili. Separated from God, imperfect humans drift through life with no moral compass. Kung tayo po ay mamumuhay ng hiwalay sa Panginoon, tayo'y mga taong hindi perpekto. Ang ating pong buhay ay parang walang direksyon o kaya naman po, hindi po talaga tayo makakapagdesisyon ng tama. Yeah, the enemy feeds the voice with lies to humans. Ang ating pong kaaway ay lalagyan, pupunuan niya ang ating mga puso ng kasinungalingan. Yeah, the enemy Satan injects the message of I am the most important instead of God's love. Ang ilalagay po ng kaaway ni Satanas sa ating mga puso ay ang mensahe na ako ang pinaka-importante at mas importante ako kaysa sa Diyos. Yeah, Satan keeps saying lies to you that whatever you decide is right. Sinasabi po sa atin ng ating kaaway na si Satanas na ano man ang desisyon mo, yan ay tama. Because you are the most important than everything. Dahil ikaw ang pinaka-importante sa lahat. Yan po ang mensahe ng ating kaaway na inilalagay sa ating puso. Satan leads us to love ourselves over God and walk in sin, leading to eternal death. Inuudyukan po tayo ni Satanas ang ating kaaway na mahalin natin ang ating sarili higit sa pagmamahal natin sa Diyos at tayo ay maglakad sa kasalanan na ito po ay nagdudulot ng walang hanggang kamatayan. Yet God's love remains steadfast toward us. Pero ang pag-ibig po ng Panginoon ay matatag, nananatiling matatag para sa atin. He speaks to us today just as He did then. Kinakausap po tayo ng Panginoon ngayon, katulad ng pagkakausap niya nung mga nakaraan doon sa panahon ni Moses. Love me, walk with me, and keep my commandments. Mahalin mo ako, maglakad ka ng kasama ko, at sundin mo ang aking mga utos. And when we live according to this word, He promises us blessings. At kung tayo po ay susunod sa Kanyang salita, nangangako po ang Panginoon na tayo ay makakaranas ng pagpapala. Yeah, Deuteronomy chapter 30 verse 16 said, You may live and multiply, and the Lord your God may bless you in the land, and that you are entering to take the possessions of it.
Babasahin ko po. Kapag sinunod ninyo ang aking mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Amen. Yeah, this does not simply mean that if we keep God's word, we will receive rewards. Hindi po ibig sabihin ito na kapag sinunod natin ng Panginoon ay tayo po ay makakatanggap ng gantimpala. Yeah, it means that by loving God and walking with Him and keeping His commandments, we are restoring humanity and creation to God's image. Ang ibig pong sabihin nito ay kung mamahalin natin ang Diyos, kung maglalakad tayo kasama ang Diyos, kung susundin natin ang pinag-uutos ng Diyos, ipapanumbalik, i-restore niya po ang ating katauhan bilang mga taong nilikha na kawangis ng Diyos. Yeah, living and thriving in the land signifies the original state God intended for creation. Ang pamumuhay po natin, ang pag-unlad natin dito sa lupang to, sinisignify, pinapakita po nito yung original na intensyon ng Panginoon nang nilikha niya tayo. God desires not just for us to go to heaven after death, but also to restore His image and kingdom here on earth. Nais po ng ating Panginoon, hindi lamang po na tayo ay pumunta sa langit kung tayo ay mamatay na. Hindi lamang po yun. Ang gusto po ng Panginoon ay maipanumbalik, ma-restore ang tao, tayo po, at maging kalarawan natin siya dito sa lupa. Yeah, this heart of God is also reflected in the New Testament. Makikita rin po natin ito sa Bagong Tipan. Romans chapter 12 verse 2 said, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Ang sabi po sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong kaisipan upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at ganap na kalooban ng Diyos. God instructs us not to follow the ways of this world, but as His redeemed children, to discern His goodness and will. Inuutusan po tayo ng ating Panginoon na huwag nating sundin ang mundong ito, yung gawi ng mundong ito, kundi bilang mga niligtas, niredeem na anak niya, na malaman natin kung ano ang kanyang kalooban at kabutihan niya. Now Korea is experiencing extreme division and confusion due to the presidential martial law and impeachment since last December. Sa kasalukuyan po, yung bansang Korea, ang South Korea ngayon, ay nakakaranas ng matinding dibisyon at kaguluhan, kalituhan, dahil po dun sa nagkaroon ng martial law, dineclare ng president noong December, at ngayon po ay undergoing yung impeachment para sa kanya. I've heard another tensions in the Philippines due to the arrest of former presidents, right? Nabalitaan nga po ni Pastor SJ na dito rin sa Pilipinas parang ganyan din po yung nangyayari dahil dun sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah, we all have different opinions, including my own. Iba-iba po ang ating opinyon sa mga bagay na ito. But how should we pray? Pero papaano po ba tayo dapat manalangin? We must confess that everything in this world is under God's control. Kailangan po nating malaman, maintindihan na ang lahat ng nangyayari dito sa mundong to ay kontrolado ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yeah, thus our prayer should be that regardless of our outcome, the leaders of the Philippines and Korea must love God's word and walk in His ways and uphold the truth. Kaya nga po ang panalangin natin, dapat ganito po. Kahit ano pa po yung maging resulta o yung outcome ng mangyayari, ang panalangin natin dapat
ang lahat ng mga leaders dito sa Pilipinas at sa Korea na rin ay mahalin ang salita ng Diyos, maglakad ng kasama ang Panginoon sa kanyang pamamaraan at manindigan sa katotohanan. Yeah, amen po ba? Amen. Amen. Recently, when President Trump was inaugurated in the U.S., he made a declaration. Kamakailan lamang po nagkaroon ng eleksyon sa Amerika. Ang nanalo po ay si President Donald Trump. Yeah, At siya po ay nagsabi, dineclare niya, naghayag siya sa State of the Nation address. Yeah, right. From now on, he says that there will only be two genders in America, male and female. Ang sabi po ni Donald Trump, President Donald Trump, simula ngayon, dalawa lamang ang kasarian sa Amerika, lalaki at babae. Yeah, this declaration, while obvious, feels like a courageous one in an age where humans have become accustomed and determining their own gender. Ang deklarasyon pong ito ni President Donald Trump, kahit alam ng marami, ito yung talaga namang tama, pero kinakailangan po ng tibay ng loob, ng courage, ng katapangan, para ang isang presidente ay magdeklara nito, ng katotohanan na ito. Kasi tayo po ay nakatira sa ganitong klaseng mundo ngayon. Yeah, many people used to change their gender. Marami pong tao ang nagpapalit ng kasarian. From now, I wanna change my gender. Marami nagsasabi, ngayon gusto kong iba na ang aking, hindi na ako babae, lalaki na ako. Yeah, there are many kinds of gender in the world now. Napakarami pong mga kasarian ngayon dito sa mundong ito. My half is male, another half is female. Kalahati lalaki, kalahati babae. My half is human, my another half is my pet. Kalahati tao, kalahati pet Yeah. or aso. Yeah, this is truth. Totoo po ito. Yeah, there are many genders appearing by themselves. Marami pong kasarian ngayon ang lumalabas dito sa mundong ito. What does it mean to reflect God's image and kingdom? Ano po bang ibig sabihin na maipakita natin ang larawan at ang kaharian ng Panginoon dito sa mundong ito? We have unknowingly accepted many worldly messages that have painted our values and thoughts and leading us away from biblical truth. Ngayon po, kahit mga Kristiyano, hindi natin namamalayan na tinatanggap natin ang mensahe o yung mga maling paniniwala ng mundong ito na sumisira sa ating tunay na pagpapahalaga sa Panginoon, yung pag-uugali natin, kultura ng Kristiyano, na ito po ay dinadala tayo, papalayo ng papalayo sa katotohanan ng Biblia. But God says, Genesis chapter 1, verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Sinabi po ng Panginoon sa Genesis 1:27, at nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilikha. Nilikha silang lalaki at babae. At times, God's word may seem outdated or difficult to follow. May mga panahon po na ang salita ng Diyos ay parang lipas na o kaya naman po mahirap sundin. It may conflict with my understanding or feel uncomfortable. Minsan po parang yung salita ng Diyos hindi ayon sa pag-iisip natin o kagustuhan natin, kaya parang unkomportable ang salita ng Panginoon. However, to restore God's image through our lives, we must believe that God's thoughts are higher than ours and that His word brings life. Kaya lamang po, upang mapanumbalik ang larawan ng Panginoon sa ating mga buhay, kailangan po nating maniwala, manampalataya
na ang kaisipan ng Diyos ay higit na mas mataas kaysa sa atin at ang kanyang salita ay tunay na nagbibigay ng buhay. Amen po ba? Amen. When we do, God reveals greater truth and allows us to reflect His image and experience His blessings. At kung ito po ay pananampalatayaan natin, maniniwala tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, mas may ipapakita pa siya ng mga katotohanan na mahigit pa sa nalalaman natin ngayon at iaalaw niya, hahayaan ng Panginoon na maipakita natin ang kanyang larawan sa ating buhay at maranasan natin ang tunay na pagpapala ng Panginoon. Amen. Amen. I say again, this truth that God defined gender and deemed it good is what those who believe in Jesus must uphold and protect. Inuulit po natin itong katotohanan na ito, na ang tanging Diyos lamang po ang tumutukoy sa kasarian at ginawa niya ito ng mabuti. Yan po dapat ang panampalatayaan, pagtiwalaan ng bawat isang tao na nananampalataya kay Kristo at dapat po nating itong panindigan ang katotohanan na ito at protektahan ang katotohanan na ito. The world may mock you for living according to God's word. Ang mundo pong ito, ang sanglibutang ito ay maaaring kutyain tayo kung tayo ay mamumuhay sa salita ng Diyos. You may face criticism or lose because of it. Maaari po tayong punahin ng marami at maaari ring mawalan ng mga kaibigan. Yet God says to us through Moses, Pero ang Diyos po ay kinakausap tayo sa pamamagitan ng mga sinabi ni Moses. love me, walk with me, and follow my commandment. Mahalin mo ako, maglakad ka ng kasama ako, at panindigan mo ang salita ko, sumunod ka sa aking salita. And through my children living in this way, let the blessing of restoring God's image be poured out. At kung ang mga anak ng Diyos ay namumuhay ng ganito nga po, ang mga pagpapala ng Panginoon ay darating sa ating buhay, manunumbalik ang larawan ng Panginoon sa atin at ibubuhos niya sa ating mga pamilya ang kanyang pagpapala. Amen. Amen. SF Church, will you walk this path of truth together? SCF Church, tayo po ba ay kaya ba natin na maglakad sama-sama at maglakad sa katotohanan ito na binibigay ng Diyos? Yeah. Amen. Amen. I want to walk together following the unchanging truths, not the values of the world that changing without standards. Inaanyayahan po namin kayo na maniwala at patuloy na maglakad, mamuhay ayon sa katotohanan ng Diyos na hindi nagbabago. Hindi po yung mga pananaw ng mundong ito na patuloy na nagbabago at walang pamantayan. Yeah, so let us all experience the blessings of restoration to the original form that God created. Atin pong mararanasan ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay, ang restorasyon na gusto niyang ipagkaloob sa atin, restorasyon ng panunumbalik ng larawan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Amen. I'd like to conclude by reading the Galatians 2:20 together. Tatapusin po natin ang mensaheng ito sa pagbabasa ng Galatians Yeah, 2:20 ng sabay-sabay sa Tagalog. Yes, it is. Yeah, and lifting our faith in praise to God. At itaas po natin ang ating pagsamba, pagpupuri sa Panginoon habang binabasa po natin ang mensaheng ito. 1, 2, 3. Namatay na ako sa pakikipag-isa kay Kristo sa krus. Ngayon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na aking ngayon ay pinamumuhay sa laman, ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Amen. Amen. Let's give all applause to glory to God.